Sige po, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pong pinaka-theme ay yung Hebrews chapter 12, verse 2. Na fix your eyes on Jesus. When we say fix, immovable. Amen? Ano pa? Permanent. Ano pa? Stable. Ano pa? Apat yun. Cannot be changed. Naka-fix eh. Amen? Ito si Ate Kulen, saka si Kulen. Pinag-pray ko ito eh, magkapag-church. Pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos dahil narito sila. Praise the Lord. At salamat sa buhay ni Brother Jovi. At narito siya bumalik uli. Amen. At patuloy po makikisa sa atin sa pag-aaral at pagsamba. Amen. At salamat sa Panginoong Diyos sa buhay dahil praise God. Marami man po tayong mga mukha na hindi nakikita, pero alam ng Diyos ang gagawin sa kanila. Amen. Amen. Basta manatili lang po tayong matatag, no, na patuloy po nagpapasalamat at wala po tayong ibang gagawin kundi gawin po nating buhay ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Alam niyo, nung nabalitaan ko ng isang araw, bagamat sinabi ko na rin ito kagabi, truly na ang sabi in the last days, na sa huling panahon, ang sabi nga po doon sa aklat ng Daniel chapter 12, na the knowledge will increase. Kita mo yung mga cellphones na yan, yung mga TV, yung mga wifi, yung mga YouTube na yan, mga Facebook na yan, yung kung makakausap mo yung, di ba, nasa malayo. That is the knowledge. That's the part of the knowledge that will increase. Kapag yan daw po ay, ang knowledge will increase, ibig sabihin po noon, we are now in the last days. No? Kasi kung basahin po natin ang Daniel chapter 12, nasa mga huling panahon na talaga mag-i-increase ang knowledge. And, nabalitaan ko po no, nung isang araw sa Makati Medical Center ay meron na pong mag-o-opera na robot. Robot po yung mag-oopera sa pasyente. So, it's part of the increase of the knowledge of man. Amen po ba? Nabalitaan ko na rin po last mga ilang taon, 2 years ago, na ang mag-ooperate sa buhay ng tao ay robot. Pwede na pong mag-asawa to. Baka susunod na po ito kasi ang sabi po 2024. Sabi ko, naku, narinig ko na nga itong balitang ito. Talagang nagkatotoo. Pwede ka nang mag-asawa ng robot. Pwede namang ang mag-alaga sa'yo, robot. At marami pong gagawa noon. Bakit? Yung robot kasi, magtatapat yun sa'yo. Robot yun eh. Makukontrol mo eh. Amen? Kumpara po sa tao, hindi mo man makukontrol ang mga kaisipan ng tao. Amen po ba? Ito na po, nangyayari ng gagana. At isa pa, di ba, sign ng last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Kaya nga po, tayo, di tayo magkakilala. Pero eto tayo ngayon, magkakilala tayo. Pinagtipon-tipon ng Lord. Kasi nga po, isa po tayo sa inabot ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya po ipinangangalan na po ang mabuting balita sa mga lugar-lugar dahil nag-pour out na po ang Espiritu ng Diyos. So, end time. Nasa end time na po tayo. So, alam nyo, dapat magpakaseryoso na po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong careless sa ating panampalataya.
Wala po tayong dapat atupagin sa buhay na ito. Lagi kong sinasabi. Sumunod na po sa Diyos. Maglingkod na po ng totohanan sa Diyos. We are redeeming the time. Wala na pong panahon na. Magiging extension pa. Bababa na po si Jesus. We see, magulo na po. We see, ginigera po. Alam ko, ginigera po ng Iran ang Israel. Amen? That's the time clock. Kapag ang paligid po ng Israel, kinukuyog na pong Israel, naku, huwag na po tayong kukurap, bababa na po si Jesus Christ. Kaya ngayon, ano man po mga naintanggid tayo sa mga friends na unbeliever, mga friends na mga wala sa Panginoon, di nakakatulong sa ating kaligtasan, dapat iwanan na po yan. Dapat isuko na po sa Diyos yan. Yung mga, meron tayong mga na-bandage tayo sa cellphone natin, ang dami ngayong ginagawa si Satanas para hindi mo mabasa ang Biblia mo, para hindi ka makapag-prepare, no? Sa buhay mo, sa pagharap sa Diyos. Ang ginagawa ni Satanas, itetem ka niya sa pamamagitan ng mga paglalaro ng mga kabal, mga ano ba mga paglalaro ngayon na mga ML. You see? Lahat po na laro na violente. Suntukan, padyakan, barilan, basta mga violent na mga laro. Huwag niyo pong entertain sa inyong buhay. At huwag po kayo magpagapos dyan. Bakit? Pinapatay ni Satanas ang inyong mga oras para hindi kayo makapagbasa ng Biblia, hindi po kayo lalalim sa pag-ibig, lalalim sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, lalalim sa inyong pananampalataya. At baka sasabihin natin, nagsa-Sunday worship naman ako. Hindi po yun. Umate naman po ako ng Sunday worship eh. Yun nga po, minsan eh. Dapat ayusin po natin. Ayoko po mananagot sa inyong kaluluwa. Dapat ayusin po natin yung oras ng ating pagdalo. 9 o'clock, worship begins. Dumating tayo o hindi, the worship must begin. Kasi, huwag po nating pinaghihintay ang Holy Spirit. Doon po sa mga malalayo at maraming mga, syempre, minsan di natin na-perfect. Pero, sikapin po natin ayusin. Ito, sasabihin ko po sa inyo, 9 to 12 ang worship natin. So, 9, pagkalabit ng gitara, pagtugtog ng organ, pagbuka ng labi ng mga worshipers, worship begins. Sa ating pagdalo, kailangan tapat po tayo. Ito, sasabihin ko po sa inyo para hindi po ako magkulang, haharap din po ako sa Diyos. Amen? Dapat worship begins. Sikapin po natin. Amen? Lalo na po yung mga di nakakadalo sa prayer and fasting. Amen? Kami, sinisikap po namin maaga. Kasi talagang di dapat natin pinagintay yung Lord. Pero anyway, pinatawad na po tayo ng Diyos lahat. Amen? Pinatawad ka na ng Diyos. Kailangan ko lang po sabihin, baka di nyo po kasi alam. Amen? At pinapaalam ko po ngayon na dapat 9 to 12 ang ating worship. Wala po kasing dahilan kung bakit tayo tatamarin sumambay. Wala po nakitang dahilan. Amen? Wala po nakitang dahilan sa Diyos. Dahil ang Diyos di naman nagkulang. Amen? Hindi nagkulang ang Diyos eh. Marami nga tayong pagkukulang pero ang Diyos mabuti pa rin eh. Amen? Ito po sinasabi ko po dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Hindi po tayo pinapahiya, hindi po tayo kinukundina. Pinapaalala ko po ulit baka nakalimutan po natin. Amen? Kasi nakita ko po na walang dahilan na hindi po tayo darating ng maaga. Kasi yung pangailangan ko, inintindi ko pa bakit. Hindi ba pwedeng intindihin ng Diyos yan?
Amen? Eh kasi yung ano ko eh, bakit? Yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, yung kanegosyo, katrabaho, kaklase, dumating eh, kailangan ko, mas malaga pa ba sila sa Diyos? Mas malaga pa po ba sila sa Diyos? Amen? Kasi magawain ko eh, kailangan ko, mas mahalaga pa ba kami magawain walang kaluluwa? Nalawa po ba natin, church? Amen. Kasi alam niyo po ba, God wants to build a true worshiper. Amen? Nalawa po ba natin? Amen. Dati, talagang nandyan tayo maaga, tapos ngayon, late na. Huwag po tayong masaktan ha. Backsliding po yan. Nanlalamig po yung love natin kay Lord. Huwag po tayong masaktan. Ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amen. Dati, nasumpungan naman tayo sa prayer and fasting. Nasumpungan po tayo sa hermeneutics. Pero ngayon, ang daming ginagawa si Satanas na balakid. Pero dalangin ko na lahat tayo mapagtagumpayan po lahat yun. Amen. Bago bumaba si Jesus Christ. Huwag po nating pagpapansinin yung mga balakid ni Satanas. Ang intindihin po natin yung galit ng Diyos. Fear God. If we fear God, we must respect Him. Obey Him. Amen po ba? Amen. We must be faithful to God. Kung talagang totoo ang ating takot sa Diyos. Kung dati, ganito ka, backsliding po yan. Backsliding po yan. Kailangan mag-reflect po tayo. Kasi, alam nyo, ako kahit anong mangyari sa aking paligid sa church, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Amen. Hindi po mawawala sa akin yun. Iniwan ko na yung mahalaga sa akin. Maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Minsan po, no, kailangan mo kasi nating palalahanan kasi mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya tayo pinalalahanan dahil ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo. Kasi baka akala kasi natin tama po yung ating ginagawa. Pasensya na kayo, kailangan ko po talagang sabihin yung tama. Kasi ako rin po, kailangan ko rin po iligtas ang kaluluwa ko. Amen? Naayon ko po ng dahil sa church, di po ako papasok ng langit dahil hindi ko sinabi yung tama. Amen. Amen po ba? Ang langit nga po nakakaunawa at masaya dahil tinutuwid ng Panginoon, pinalalahanan ng Panginoon dahil mahal siya, naramdaman ng pagmamahal, bumalakpak nga po sa Diyos. Ulit nga po, pakitaas ang kamay at bumalakpak sa Diyos. Na yung nakataas po ang kamay na nakapalakpak. Sige po, pagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pong pinaka-theme ay yung Hebrews chapter 12, verse 2. Na fix your eyes on Jesus. When we say fix, immovable. Amen? Ano pa? Permanent. Ano pa? Stable. Ano pa? Cannot be changed. Naka-fix eh. Amen? Ano man pong nangyayari at nagaganap sa buhay, may pagsubok, wala. May problema, wala. Praise God. So, palampakan po natin muli ang ating buhay sa buhay. Alam niyo yung ganitong pangangaral, ito yung hinahanap ng marami. Amen. Yung totoo. Sabi nga po ng supporter natin sa Amerika, Pastora, gusto ko yung pamamaraan mo. Kasi ang dami yung churches na puntahan. Bakit naman? Kasi maano ka, strikta ka. Gusto ko yan. Kasi hindi niya nakita sa marami. Sabi ko, hindi po ako strikta. Ini-impose ko lang kung ano po yung tama. Amen. Amen? Amen. Hindi, wala naman po tayong dahilan mag-strikta eh. Bakit? Amen? Kundi gusto lang po ng Lord sa buhay ko ma-impose yung tama. Amen. Amen?
Kaya pasensya na po kayo kung talagang medyo mabigat. Pero medyo kinukuro tayo. Pero alam niyo, paminsan-minsan, nasasaktan tayo. Paminsan-minsan, kaysa naman habang buhay tayong masaktan sa impyerno. Amen po ba? Amen. Doon sa impyerno, walang kapahingahan doon. Walang puro sakit. Tormented day and night, pahirapan ka. Kaya kung ngayon, nasasaktan ka sa konting, tiisin na lang muna natin, ha? At kung nakakatulong sa atin, tanggapin natin. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. So, ang sabi noon, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes. Dapat yung ating eyes ay nasa Panginoon ng anumang pagsubok, mga problema, mga kalungkutan, kabigo, anuman po, mga turbulence ng buhay natin, tsunamis ng buhay natin, anuman po ang nangyari nagaganap sa ating buhay habang naglilingkod, sumasamba. Just fix your eyes on Jesus. Amen. Amen. Bakit? Number 1, He is the author and He is the perfecter of our faith. Si Jesus po ang nagtatag, ang nagdala, ang nagbigay, ang naglagay ng pananampalataya sa ating buhay. Amen. Hindi po tayo makakapaniwala sa Diyos at hindi po natin malaman ang patungkol sa buhay kung hindi dahil kay Jesus. Wala po tayo ngayon dito sa church na ito kung hindi dahil kay Jesus. At siya po ang nagpatatag at siya po ang magpe-perfect ng ating pananampalataya. Meaning, na itatag na ang pananampalataya sa iyo, huwag kang tumigil sa Diyos hanggang katapusan ng ating hininga. Dahil yung faith na itatag sa iyo ni Kristo ay kailangan po yan magiging sakdal at ganap. Amen? Hindi pwede ngayon na nampalataya na ko ngayon. Ang sabi nila ng mga osas, once saved, always saved, na mga paniniwala ng ibang Christianity, na once na nampalataya ka na kay Kristo, nung araw na yun, saved ka na. No! Because your faith must be perfect. Kaya dapat tuloy-tuloy po ang ating pagsunod sa Diyos. Amen. Amen? Huwag po tayong titigil hanggang lumalim at magiging perfect, magiging ganap, magiging sakta ng ating pananampalataya. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mahaba pa ang ating lakbayin, marami-rami pa ang ating kakaining bigas. Amen? Para tayo'y tumatag, magiging ganap, magiging sakta ng ating pananampalataya. Amen po ba? At salamat sa Diyos dahil ngayon, tayo po'y tumatakbo na po sa perfection. Amen. Kung ilang taon na tayo sa Panginoon, tumatakbo na po tayo. Baka nasa kalagitnaan na po tayo or almost in the finish line. Huwag po tayong mag-back out kasi sayang naman, nasa finish line na po tayo. Amen? Na ibig sabihin, every Sunday dapat nariyan ka sa kinauupuan mo. Malibang ilipat ka ng Lord. Amen po ba? Dalhin ka, nag-mission ka sa ibang lugar o bansa. Hindi na tayo magkikita. Pero hanggang narito ka sa Bulacan, sa Jesus My Life ka, dapat every Sunday, every Thursday, every Saturday, dapat narito tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Number 2. Anong sabi? Kung bakit kailangan natin i-fix ang ating eyes kay Jesus? Yan, palakpakan po natin ng Diyos. Why we're going to fix our eyes on Jesus? Because He is the bread of life. Okay? So, bakit naihayag to ni Jesus Christ na siya po ang tinapay ng buhay? Yung mga tao sa kapanahunan ni Jesus Christ, yung sumusunod sa kanila bago po mag-fiesta ng Passover, fiesta ng Pasko. Meron po mga sumusunod kay Jesus Christ dahil nakita po ng mga taong ito ang himala na ginawa ni Jesus Christ. Marami siyang pinagaling ng sakit at karamdaman. 2,000 years ago, si Jesus Christ nagpapagaling ng sakit at karamdaman. At hindi po siya nagbabago. Hebrews 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Magpapagaling pa rin po siya ng sakit at karamdaman hanggang ngayon. Amen? Paniwalaan po natin yan.
Huwag po tayong magdududa para makarating sa atin ang kagalingan. Ngayon, noong sinusundan siya ng mga tao, 5,000 kalalaki po yung sumusunod sa kanya. Dahil itong 5,000 na lalaki na ito, kanila pong nakita na nagpapagaling si Jesus. So, kung saan si Jesus, naroon sila kasi nakakita sila ng himala. Okay? Hanggang sa itong nakasunod kay Jesus Christ ay laging nakabuntot sa kanya. Ilang araw na. Tapos sabi ni Jesus Christ kay Felipe, sabi niya, Felipe, saan tayo kukuha ng pagkain sa mga taong ito na nakasunod? 5,000 kalalaki. Ang sabi ni Felipe, muna tayo, kahit 200 dinar. Kahit konti, hindi magkasya sa kanila, i-divide natin. 5,000 kalalaki, wala pa yung bata, wala pa yung babae. Ang sabi po ni Andres, mayroong ano rito? 2 isda at 5 tinapay. Bakit hindi bigas? Bakit hindi sinabi ni Jesus Christ, I am the rice of life? Hindi sinabi ni Lord, di ba? I am the rice of life. I am the spaghetti I am the pasta of life. Di ba? Bakit kaya? Kasi, alam mo, Pilipinas lang naman ang number 1 na mahilig sa bigas. Sa Germany nga, hindi mahilig sa bigas. Kaya mga kapatid ko rin nahihirapan. Ang bigas daw doon, napakamahal. Amen? Tayo lang naman kasi ang number 1 talagang mahilig sa bigas. Sa panahon ni Jesus Christ, ang mga Hudyo, mahilig lang po sila sa tinapay. Kaya, ang ginagamit po, di ba? Magmula sa lumang tipan, ang Hudyo talaga, mga Hebrews, mahilig sa tinapay. Di ba tingnan mo? Nung naglalakbay sila ng 40 years, amen, papuntang promised land, tinapay. Ang mana, amen po ba, tinapay pa rin na galing sa langit ang pinaulan ng Lord. Amen? Tapos hanggang bagong tipan, tinapay pa rin. That's why ang ginamit ng Lord, I am the bread of life, hindi I am the rice of life. Kasi wala akong rice sa kanila. Amen po ba? Nalaman po ba natin? So, ang pagkain nila ay tinapay. Talaga ang tinapay sa kanila parang bigas sa atin yun. Amen? So, kaya that's why sinabi niya yun, I am the bread of life. Ngayon, ang sabi niya, sinundan nila si Jesus Christ. Tapos naging mala, naging mala mo si Jesus Christ, no? Doon sa 2 isda, 5 tinapay, binigay ng bata, pinanalangin ni Jesus Christ, dumami! Amen? Alam niyo yung pagbibigay natin, mahalaga po yan. Kahit magkano yan, ibigay mo dyan. Kapag pinag-pray po yan, at nag-i-exhort dito ng offering, dadami po yun. Amen po ba? Amen. Amen! Ibinigay ng bata, yung 2 tinapay at 5. Kung hindi binigay ng bata, sa kanya lang, may himala bang mangyaring maganap? Wala po. That's the power of giving. Pag nagbigay ka, mag-multiply po yun. Amen! Amen. Huwag po tayong pumayag na hindi po tayo makapagbigay. Even ako, nagbibigay po ako sa Panginoon. Baga nga minsan mas malaki pa binibigay po sa inyo. Amen? Hello? Nag-o-offering ako minsan ng 3,000. Nag-o-offering ako ng 1,000. Nag-o-offering ako ng... Alam niyo yun? Baka mas malaki pa yung binibigay ko sa inyo. Kasi ako nagpe-press dito, ako hindi magbibigay. Patawarin ako ng Diyos. Amen po ba? Amen! Amen. So praise God. So mga kapatid ko, ang sabi, di inasumpungan nila si Jesus Christ. Ang sabi nila, kailan pa po kayo rito? Teacher? Sinagot po sila ni Jesus Christ sa John chapter 6, 26 pababa, sabi, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako kasi nakakain kayo at nabusog. Amen? May ganyan po, hinahanap lang ang Diyos kasi gusto ng pagpapala. May ganyang mga tao. Pero pag pinagpala na, nawala na sa Panginoon. Hello? Dapat narito tayo dahil siya ay siya. Siya ay Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil sa ikaw ay ikaw. Dahil
ikaw ang lumikha sa akin, ako ang lumanang sa akin, ikaw ang tanging nagmamahal sa akin, wala akong buhay kundi dahil sa iyo. Amen. Dapat ganyan tayo, amen po ba? Amen. Hindi po tayo narito dahil maraming ari-arian ang Diyos. So praise God. Palakpakan po muna natin ating Diyos sa buhay. Okay. Sinasabi ko sa inyo na hinahanap niya po dahil hindi siya nakakita kayo ng mga himala na ginagawa ko, kundi nakakain kahit na busog. So ang sabi po ni Jesus Christ sa 27 ng John 6, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira. Huwag kayong magsusumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain nagtatagal para sa buhay na walang hanggan. Dalawang pagkain ang binabanggit ni Jesus Christ. Ang sabi niya, huwag kayong magsusumikap sa mga pagkain nasisira, kundi sa pagkain nagtatagal. Na yan daw po ay magdudulot, magbibigay, magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, bawal talaga sa isang tao na puro trabaho lang, puro negosyo lang, puro pag-aaral lang, para makapagtapos, tapos pag natapos na makakuha ng magandang trabaho, tapos magkaroon na ng pagkain na sisira. Makinig po tayong maigi, church. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 6:35, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. At ang sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman nauuhaw. Noon po ba natin, church? Amen. Pag sinasabi po ng ating Panginoon Kristo na huwag po tayong magsusumikap sa mga pagkaing nasisira, kundi sa mga pagkaing nagtatagal. Pakinggan po natin ang tinig ni Jesus Christ. Dahil ito dapat ang concentration po natin. Dapat ang panahon natin ay sa mga pagkaing tumatagal na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus Christ, huwag nating pagsumikapan yung mga pagkaing nasisira, na yun po yung pinagkaabalahan ng mundo. Hindi na po nakakapagbasa ng Biblia, hindi na nakakapaglingkod, hindi na po nakakapanalangin, hindi na po nakakapagsamba dahil sa mga pagkain na nasisira. Pero ang sabi ni Jesus Christ, huwag yan ang pagsumikapan ninyo, kundi yung pagkain nagtatagal. Hello? Na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Jesus Christ, ako ang tinapay ng buhay. Ito po yung pagkain na nagtatagal. Si Jesus po ang tinapay na nagtatagal, nagbibigay buhay. At ang sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Amen. Church, pag lumalapit tayo, pag nakay Kristo tayo, pag nangarating tayo kay Kristo, ang sabi ni Jesus Christ, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Ano ibig sabihin nun? Church, kapag wala tayo kay Kristo, pag hindi po tayo nakalapit kay Kristo, nakarating kay Kristo, makinig po tayong maayos, marami tayong kinagugutuman sa buhay na ito.
sa mga kalayawan. Nagugutom tayo sa mga bisyo at kasalanan. Nagugutom tayo sa mga bagay na hindi patungkol sa mga spiritualidad. Nagugutom tayo sa mga bagay na walang kinalaman sa pagpasok natin sa langit. Na-entangled tayo. Gusto natin masaya tayo sa labas. Hinahanap natin, nagugutuman tayo sa mga bagay na hindi po siya magdadala sa atin sa kalangitan, hindi nakakatulong sa ating paglago sa ating kaluluwa, sa ating panampalataya. Pag wala pa tayo kay Kristo, mga kapatid ko, marami tayong hinahanap na makapagpasaya sa atin. Marami tayong cravings sa mundong ibabaw na ito. Marami tayong gusto na ating makuha. Nagutom tayo sa marami pong pasyan na hindi naman po kalooban ng Diyos. Nagutom tayo sa mga panuurin na hindi kalooban ng Diyos. Nagkikrave tayo na pinapanood natin na hindi naman gusto ng Diyos. Pinupunta natin ang lugar na hindi naman kalooban ng Diyos. Nagugutuman tayo, hinahanap natin ang mga bagay na ito na hindi mo na naman siyang itutulong sa ating paglago sa ating kaluluwa. Nanaw po ba natin, mga kapatid? Amen. Nagugutuman tayo sa mga bagay sa mundong ito. Pero ang sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Bakit? Kasi yung cravings mo, aalisin ng Diyos. Yung pagnanasa mo sa mga bagay na nasisira, kinakalawang nagtatapos. Relasyon na nagtatapos. Hello? Nanawa po ba natin? Aalisin po ng Diyos ang cravings mo dyan. Nanawa po ba natin? Kasi nasa kay Jesus ka na, nakalapit ka. Kaya, kapag malapit ka na kay Jesus Christ, huwag kang dumistansya. Kasi doon lang sa mga lumalapit, tinatanggalan niya ng cravings dito sa mundo para hindi na magugutom. Eh kung didistansya ka, sa tingin mo, maalis yung cravings mo? Hello? Alam nyo, yung mga cravings natin, na cravings dito sa mundo, na magpapalayo sa iyo sa Panginoon, aalisin ng Diyos yan. Hello? Ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ka na magugutom sa mga bagay na yun, sa mga lakwat sa Diyos, sa mga kaibigan yun, na hindi naman nakakatulong sa iyo sa Panginoon. Church, nandito po tayo, nakalapit na tayo kay Kristo. Huwag kang umalis, huwag kang dumistansya, kasi bakit? Mas lalong mag-aalag ang cravings mo dito sa mundo. Marami kang hahanapin. Kapag hindi mo makuha yan, pag hindi mo makuha yan, hindi ka sasaya. Pero pag na kay Kristo ka, kahit hindi mo makuha yan, hindi ka na magugutuman kasi tinanggal na, inalis na ng Diyos ang cravings na yan at nilagay niya ang spirit of contentment. Amen. Palapakan po. Gusto po natin na yung desire natin dito sa mundo, yung mga cravings natin dito sa mundo, no? Na wala namang kinalaman sa pagpasok natin sa kalangitan, hindi nakakatulong para lumago tayo sa panampalataya. Lumapit ka lang kay Kristo at manatili kang malapit. Get closer and closer to Jesus. Para po ang satisfaction kay Kristo ay mapunta sa iyo. Ano po ba natin? Amen. Kasi pag malayo kay Kristo, mas magkikrave ka pa ng mas marami pa. At pag hindi mo siya nakuha, malungkot ka. Hindi ka masaya, hindi ka mapayapa. Hanggang sa nasumpungan ka, wala ka na sa Diyos, totally, completely nanganganib ng kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya make sure
lagi kang malapit kay Christ. Huwag kang dumistansya. Kalabitin yung katabi mo. Huwag kang dumistansya. Huwag kang dumistansya. Bumper to bumper ang pagsunod kay Christ para hindi makasingit. Amen? Bakit ka nalayo kay Kristo? Kasi bakit? May nakasingit, may naglayo sa inyong dalawa. Amen? Hello, ano ba yun naglalayo sa iyo kay Kristo? Si Christy ba? Si Christopher? Baka nalayo ka kay Kristo dahil kay Christy o kay Christopher. Amen? Yun lang pong lumalapit kay Jesus ang hindi nagugutom sa mga bagay, nagkikrave ng mga mundong bagay. Amen. Yun lang pong lumalapit kay Kristo, yung malapit lang kay Kristo. Kaya yung mga Kristiyano nalalayo kay Kristo, lumapit po yun kay Christopher at kay Christy. Meron na pong bagay na naglalayo sa kanila sa Diyos. Ano mang bagay na yun, sipain mo yun. Amen, isurrender mo yun sa Diyos. Or else, ikaw ay malalayo. At pag nalalayo ka, yung kagutuman mo ay hindi po yan mawawala hanggang mamatay ka na lang, hindi ka maligtas. Nanawa po ba natin, church? Amen. Kung ayaw po natin, pinupus po tayo ng pangailangan dito sa mundo, mga craving sa mundo, lapit na kay Kristo. Amen. Baka nagumon ka kayo ngayon sa mga maling pasyan, maling panuorin, maling ginagawa, maling pangarap, maling relasyon. Alam nyo, hindi mawawala sa iyo yung cravings na yan kapag wala tayo kay Kristo. Amen? Alam nyo, dito sa mundo nakakapagod. Kasi maraming pressure ng mundo. Amen po ba? Kasi pag nandito ka sa mundo, hindi ka papayag na yung kapitbahay mo may ganyan. Kailangan meron ka rin. Amen? Hello? Kailangan sila nakapagtapos, magtapos din ako. Kailangan sila may kotse, may bahay sila, may magandang lupa, meron silang ganito, malaking TV, marami silang mga sinusot na magaganda, marami silang kinakain masasarap. Gusto mo rin yan! Nakaka-pressure mo ito. Pero alam nyo, pag nakay Kristo ka, lahat ng cravings na yan, aalisin ni Lord yan. Amen. Para kung anong meron ka, kahit konti yan, masaya ka pa. Amen. Nanawa po ba natin, palakpakan mo natin. Wala po sa dami ng tinatangkilik mo yan dito sa ibabaw ng mundo kung meron kang kayamanan, pinag-aralan na mataas. Wala po sa mataas sa pinag-aralan niya, dami ng kayamanan mo. Amen po ba? Ang usapin doon, si Kristo ba nasa iyo? Para kung meron ka, maliit man yan o konti lang kasapatan lang, masaya ka. Amen. Amen po ba? Hindi ka nagugutom. Hindi ka na nagugutom kasi si Kristo nasa buhay mo na. Hindi ka na nagkikrave pa ng maraming bagay na ikapapahamak ng iyong kaluluwa. Amen po ba? Dahil na kay Kristo ka na. Amen. Nanonood po ba natin? Oo, kumakain sila ng corned beef, ng mga lechon, mga pata, di ba masasarap, nakahiga sila sa marangyang higaan, magandang tahanan, hindi po masama ang lahat kong yun ha. Pangarap din po sa atin ng Diyos yun. Gusto ng Diyos ang magbibigay niya hindi dahil sa lakas mo, sa kaparaan mo, dahil sa pinag-aralan mo. Kaya ako, kumakain ako ngayon ng masarap dahil nag-aral ako ng mabuti, nag-aral ako ng maayos, na pinag-aralan ko ng maayos ang aking mga dapat pag-aralan. Kaya tingnan mo, kumakain ako ng masarap. Nakalimutan na si Lord. May ganyan, maraming tao. Nag-aral kasi ako ng mabuti. Nanganap kasi ako, ikaw wala kang pangarap, puro ka church, puro ka church. Puro ka ganyan, puro ka ganyan. Tingnan mo ako. O ikaw, ang kinakain mo,
Laki lang, malunggay lang, itlog lang, tuyo lang. Huwag mong sinisino yung tuyo. 500 ang kilo ng tuyo, ang karne 320 lang. Mas mahal pa kayo. Mas mahal ang tuyo. Amen po ba? Amen? Yan ang una mo. Ang hindi niya alam, kinakain mo yun na meron kang masayang kalooban. Amen. Kinakain mo yun na mapayapa ka. Kinakain mo yun na alam mo ligtas ka. Amen po ba? Amen. Hello! Walang pagkakunakin si Lord. Siya na, kumakain na kung ano-ano. Nakahiga pa, di aircon pa. Hello, nakahiga sa phone. Parang ako yun ha, pero dahil sa pagsunod ko yun ha, hindi yun dahil sa lakas ko. At alam nyo naman, since nung nagiging Christian, biblical Christianity ako since 1993, yung walang humpay, sumusunod ako sa Panginoon. Kaya nakita ng Lord, tinapos na yung mga kahirapan ko sa mga, amen po ba? Pinaparanas din po niya sa akin yung mga bagay na hindi ko naranasan. Pero hindi ibig sabihin, si Pastora nga ang ganda ng bahay, si Pastora nga naka-aircon, si Pastora nga, naka-ganito, hindi na nangungupahan. Alam niyo, bunga po yun ang pagsunod ko. Ilang taon na ako sa Panginoon, 30 years na ako at hindi ko ako nagbulangkol sa Panginoon kahit kailan. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi, huwag ka magbulakbol. Para bless ka. Sabi nagbubulakbol. Tapos gusto niya, bless. Kagaya din po yan ng pag-birthday mo, nagpe-pray ka ng good health. Pero araw-araw, uminom ka ng alak, nagmariwana ka, nagsabot ka, nanigarilyo ka, tapos pray mo, Lord, give me good health. Tama ba yun? Tapos pala yung shabu mo, mariwana, anak, di ba? Tapos good health. Dirigin pa tayo ng Diyos yun. Sinong Diyos magkikinig sa'yo? Pag-birthday mo, Panginoon, bigyan mo po siya ng good health. Good health? Inasinggero ngayon, good health? Amen? Sinisira ng utak niya sa shabu, good health? Amen, good health? Hello? Malabo nating ipag-pray yun sa birthday celebrant na ano, Lord, bigyan mo po siya ng mahabang buhay. Mahabang buhay, inasinggero? Ayan, ingat-ingat kayo sa pag-pray over ng mga ano, ha? Baka, ang Lord, habang nagpe-pray ka, baka pulot ang noo. Amen? Ma-achieve lang po yun ang good health kapag talagang hindi ka nag-abuso sa iyong physical na katawan. Amen. Amen? Yan lagi ko sinasabi kay Kuya Michael, Kuya, preserve mo, huwag kang puyat ng puyat. Pinabayaan. Hindi ko sinasabi, pinabayaman mo si boss, ang hilo, yung kalusugan mo. Minsan nga, dahil sa gusto pagyamanin ng Kuya Michael yung hilo eh. Hindi, mabait kasi ito sa ano eh, sa trabaho. Amen. Pero kung sobrang kabait na, napupuyat na. Hindi na nga nakakatin sa prayer meeting yan sa ano eh. Pero magaman ganun, tinitiis niya, makatupad lang, amen? Pero, kailangan niya ayusin. Amen. Yayaman ang hino, paano ka? Isipin natin ito sa sarili natin. Mga kapatid ko, hindi ka magugutuman sa buhay na ito. Hindi ka ma-entangle sa ibabaw ng mundong ito, ng mga sistema ng mundong ito, kapag malapit ka kay Kristo. Again, kapag malapit ka kay Kristo, huwag kang dumistansya. Itutulak ka pa ni Satanas mag-crave ng maraming bagay para mabilaukan ka, para malunod ka sa kagutuman at mamatay ka na. Yung kaluluwa mo mamatay na. Amen? Nanawa po ba natin mga kapatid ko? Amen. Gusto po ba natin na hindi tayo nakakaramdam ng gutom? Mga craving sa ibabaw ng mundo ito? Gawin mong tinapay si Jesus ng buhay. Amen. So, para hindi tayo mape-pressure sa buhay na ito, para mag-crave na maraming bagay, lapit na kay Kristo. Aalisin mo yung mga cravings mo. Yung satisfaction and contentment, the spirit of contentment, the spirit of satisfaction,
magkaroon po yun ng invasion sa buhay mo. Kasi lahat ng ninanasan natin dito sa mundo, pitan ng mata, pitan ng laman, pride of life, ay hindi po yan sa Diyos. 1 John 2:15 hanggang 17. Naunawan po ba natin? Kaya, mga estudyante, mga anak, pagbutihan niyo po yung pag-aaral ninyo, ha? Dahil nagsakripisyo mga magulang ninyo. Huwag mo na kayo papasok sa boyfriend, girlfriend. Pag nagtapos na kayo, lumalim na kayo sa Panginoon, handa na kayo mag-asawa, tapos na kayo, nakatulog sa magulang, kinabukasan, mag-asawa na kayo kaagad. Pero kapag hindi pa kayo lumalim sa Panginoon, ibig sabihin nun, hindi pa kayo handa mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa, maraming suntukan. Amen, maraming ispadahan. Hello! Ang tanong, magaling ka ba umilag? Ang pag-ilag na yun, galing sa Diyos yun, mga wisdom ni Lord yun. Na kayo pa rin, kahit nag-aaway kayo. Di paano? Maraming mag-asawa ngayon. Pinag-away ni Satanas, si babae nalungkot, naghanap ng kaligayahan, nasumpungan doon, tahimik siya doon, kaya pa siya doon, na hindi naman nilaranasan doon sa lalaki. Kaya ba nga siya, tahimik ka siya? Oo! Bakit kayo guguluhin ni Satan? Talagang papayapa kaya bang panon? Bakit kayo guguluhin? Talagang pagpapakayari na kayo ni Satanas, guguluhin pa kayo. Ang guguluhin ni Satanas, yung hindi pagmamayari niya. Amen? Nanoon po ba natin? Di ba maraming ganyan ngayon? Kaya may anak dito, may anak doon. Parang kawawa na may mga anak-anak. Di ba? Kasi nga, wala kay Kristo nagugutuman. Amen. Hindi marunong magtiis ng gutom. Nagugutuman. Amen. Alam nyo, pero ang tanong, pag namatay ka ba, saan ka ba pupunta? Isipti mo na yung kalino mo. Hayaan mo siya. Sasabihin sa'yo, hindi ako payapa sa'yo. Ang gulo-gulo mo, dito sa isa na to, payapa ako. Sasabihin ng lalaki, mabuti pa to, marunong magluto, marunong maghagod, marunong maguto, marunong maglambing. Ikaw, kung wala kang kalambing-lambing, wala kang buhay-buhay. Amen? Siyempre. Sasabihin ni Satan, magpingin mo, para kayo na, mag-anak pa kayo, para dyan na kayo, tapusin ko kayong dalawa. Amen? Pag namatay kayo, akin kayo. Amen? Eh, maraming ganyan ngayon eh. Hindi na natin sila pwedeng maraming ganyan, mga problema ng pastor. Paano ko ba ito ikasal? Ikasal to. Sabi ko, in Jesus' name. Mahirap. Yung iba, kinakasal, pero ayoko kasi ang kasal isang beses lang nangyayari. At nung kinasal kayong dalawa, si Jesus Christ na sa harapan nyo, ano yun, nag-uutuan lang kayong dalawa? Kaya nga, pag ikaw, hindi pa malalim sa Diyos, kahit tapos ka na sa pag-aaral, may trabaho ka na, hindi ka pa rin pwedeng mag-asawa. Ang pag-aasawa ay mabilis. Amen? Pag niniligawan ka, naglingon ka, kilig ka. Pag nag-asawa na kayo, 2 weeks lang yung kilig. Pagkatapos, wala na. Palikod na. Iwanan na. Ito ba, wala na. Kaya huwag kayong nasasabit dyan sa mga kilig-kilig moments. Ang isipin nyo yung pang long engagement, long na pagsasama. Amen. At ito bang lalaking to, mabubuhay kaya ako? Ito bang babaeng to, mapapakain ba ako? Maalagaan kay mga anak ko? Di ba? Itong babaeng to, maalagaan kayo ng anak ko. Matutuwangan kaya ako. Amen. Hindi puro lang manicure. Ayaw padapuan ng mga uling ng kaldero. Mga lalaki, huwag kayo naghanap ng babae na puro mahaba ang buko. Lagi nagamanicure ng pula, blue, green. Naku, ewan ko lang kung hahawagin ng kaldero yan. Ewan ko lang kung maglilinis yan sa bahay.
Huwag kayong maghahanap ng babaeng ganyan. Amen. Hello. Tapos panay ganyan, panay ganun, hindi marunong sa buhay. Ay, naku, mag-isip-isip kayong matino. Amen. Ang hanapin nyo, yung kung katuwang, yung tutuwangan kayo. Anyway, wala naman po masama roon sa yung kailangan din ng mga babae yun, yung mag-cutics. Pero ako yata yung hindi nagpag-cutics na eh. May apo, may anak, may asawa, may church, may tayo, may dati. Kaya kung ano nakita nyo sa kuko, pasensyahan nyo na ha. Ang dami kong ginagawa. Nanawa pa natin, church. Anyway, in closing, church, magtatapos na po ako. Ito gagawin po natin. Kapag maraming kang kinikrave na mga bagay na kinakalawang, nagtatapos, inaamag, nasisira, naiiwan dito sa mundo, nagugutungan ka pa dyan, kay Kristo ka makipag-close. Nanoon ako. Amen. Kasi ang mga bagay na yan nasisira eh. Namamatay, inaamag, kinakalawang. Amen po ba? Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa isang paglago, pagpasok ng langit, mga tao, mga pangarap, alam nyo, di ba gusto natin lahat yun, di ba? Kasi nga, sa tingin natin, ang buhay parang contest eh. Pag meron siya, kailangan meron din ako. Burahin mo yan. Alam nyo, magkakaroon ng kailang lakas ng loob at mawala ng gana sa mga bagay na yan kapag close na kayo ni Christ. Palampakan po natin siya. Kapag close na kayo ni Christ, hindi na mahalaga sa iyo ang ganyang mga bagay. Yun yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga bagay dito sa lupa. Dahil ang mga bagay na yun ay nasisira, kinakalawang, inaamang. Hello? Hello? Amen po ba? Amen. Bagos mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Kaya mga bagay na yun, na kinagugutungan natin, na kinakalawang nasisira, hindi po natin kaya yan kapag hindi tayo close kay Jesus Christ. Alam nyo, masaya pa rin ang buhay kahit wala ka yan. Dahil hindi ka naman nagugutuman yan. Kasi si Kristo, yung pagkain nagtatagal ay nasa iyo na. Bakit ka magugutuman? Nasa iyo na ang pagkain nagtatagal. Yung mga pagkain nasisira, pag yung pagkain nagtatagal si Kristo na sa buhay na natin, yung pagkain nasisira, wala yan. Wala po yung buwang sa ating buhay. Yung cravings yan, patay lahat. Kasi nandito na po yung pagkain nagtatagal dahil hindi ka naman panlangit na pagkain. Ang magtatagal lang sa ating buhay, yung pagkain nagtatagal. Amen. Mawawala ang cravings na yan again pag close kayo ni Lord. Paano kayo magiging close ni Lord? Lagi ka sa gawain, lagi ka nagbabasa ng Biblia, nananalangin. Amen po ba? Amen. Sinusuko mo, sinusurrender mo ang buhay mo sa Diyos. Hello, hindi mo maramdaman pati sa eskwelahan? Kahit ang kaklase mo, maraming ang baon ng kaklase ko, 1,000. Ako, ito, isang piso? 10 piso lang. Grabe naman to. Sila, kumakain, ang sarap-sarap. Ha? Diba? Kumakain sila, ang sarap-sarap. Diba? Panay yung Jollibee nila, makto. Panay ako, ito lang baon ko. Amen. Alam mo, kahit lang yan lang ang baon mo, pag na kay Kristo ka, masaya ka pa rin. Amen. Hello! Inuulit ko,
Kahit yan lang ang baon mo, pero kapag kay Kristo ka, hindi mo sila titingnan kahit laging nagmamakdo lang, lagi lang Jollibee. Hindi ka na maiinggit sa kanila. Dahil yung kagutuman mo sa mga bagay ng mundo ay tinanggal na ni Kristo. Dahil yung pagkain hindi nasisira ay nakarating na sa buhay mo. Nanaw po ba natin? Mga anak, alalahanin niyo, mga tatay niyo, mga nanay niyo, anong trabaho? Hindi naman mga manager yan, mga may-ari ng bangko. Ha? Alalahanin niyo ha? Maawa naman kayo sa kanila. Huwag niyong ipipressure. Pag na-pressure yan, baka hindi nasasambayan. Pag hindi nasasambayan, no, maglalakwat sa na lang yan, maglalasing, magsasyabo. Gusto niyo yan? Amen. Kasi pag wala ng panahon, eh, napipressure sa inyo, mga estudyante. Wala ng panahon yan sumamba, magbasa ng Biblia, kasi nga, kailangan niya maghahabol sa buhay. Amen? Pero pag nilirelax niyo yung mga nanay ninyo, mga tatay ninyo, amen po ba? Eh, pati anak. Kasi may mga tatay na pasaway eh. Amen? Naku, ang saya nilang magpuri sa Panginoon. Masaya ka rin kasi na kay Lord sila. Amen po ba? Eh mga anak ka, makontento kayo kung ano po yung binibigay na baon sa inyo. Eh si Ate Sabit nga eh, walang nanay at tatay nagbibigay ng baon yata eh. Ibang nagbibigay. Ganun kabuti. Bakit? Naglilingkod siya sa Panginoon eh. Alam niyo, mga anak, walang kakayanan ng mga magulang ninyo pag-aralin kayo sa college, pero pagbutihan niyo lang sa Panginoon. Sumamba kayo, maglingkod kayo, magpakabait kayo sa Panginoon. Hello, basa ng Biblia, manalangin. Hindi lang si Ate Sabet ang kayang pag-aralin ng Diyos, kundi pati kayo. Amen. Amen? Hello. Totoo po yun. May example na tayo eh. Kaya lang, binabraso ko yun noon. Ako naman talaga tunay na nanay nun eh. Ako ang tunay na nanay nyo! Praise the Lord! Nanawa po ba natin, mga kapatid ko? Ito na tayo, sa kabilang pisngi pa tayo ng pag-aaral. Kapatid, kailangan mo si Kristo. Lahat tayo tumayo sa Panginoon.